Kamusta mga ka-Clover? Ang video po natin ngayon ay ang mga malas na gawain sa loob ng bahay, mga pamahiin at paniniwala. Sa maraming kultura, lalo na sa Pilipinas, may mga paniniwalang nagsasabing ang ilang gawain sa loob ng bahay ay maaaring magdala ng malas o negatibong enerhiya. Bagamat walang siyentipikong basihan or patunay, marami pa rin ang sumusunod sa mga ito upang makaiwas sa hindi magandang kapalaran. Ang ilan sa mga pamahiing ito ay may kaugnayan sa swerte, kayamanan at kapayapaan sa tahanan. Narito ang ilan sa mga itinuturing na malas na gawain sa loob ng bahay at ang kanilang mga paliwanag. Mga ka-Clover, huwag nang mag-alinlangan pa dahil ang taong umiiwas sa malas ay dapat mag-ingat, alisin at baguhin ang mga nakagawiang gawain na hindi natin alam sa loob ng bahay. Dahil ang lahat ng bagay ay may espiritu ayon sa Feng Shui. Number 1, ang paniniwalang malas ang pagsaguri ng kamay sa mga tirang pagkain sa lamesa ay isang pamahiin na ipinapasa mula sa matatanda. May ilang paliwanag kung bakit ito itinuturing na hindi maganda. Yun ba pong pagkatapos nating kumain, di ba sa lamesa po hindi natin maiwasan yung mga momo na tinatawag, yung mga tinik, yung mga natatapon na kanin. Kapag tayo po ay kumain, lalo na po pagka may mga bata, no? Pupunasan natin yan para maging malinis yung lamesa. Ngayon, dati po talaga nakasanayan ko rin po yan na yung sinasahod ko lang ng kamay pag pinupunasan ko ng lamesa, kapares po nito. Yan, ganyan ang ginagawa ko noon. Pero nung malaman ko na masama pala, dapat pala pag nagpunas kayo ng mumo o tira-tirang pagkain sa lamesa, ay sasahurin po ng pinggan, hindi po yung palad natin o yung kamay natin. Sa maraming kultura, lalo na sa Pilipinas, ang maayos na pagkain at tamang asal sa hapagkainan ay mahalaga. Ang pagsaguri ng kamay sa mga tira-tirang pagkain ay maaring ituring na bastos o hindi magalang. In short ay malas. Ayon sa ilang matatanda, ang paggawa nito ay parang pagsasalaula sa biyaya ng pagkain, kaya maaaring magdulot ng malas o kahirapan. May paniniwala rin na ang pagwawalis ng pagkain gamit ang kamay ay parang pagtaboy sa swerte. May ibang paniniwala na ang pagkain ay hindi dapat basta-basta itinatapon o ginagalaw ng walang ingat dahil maaaring may mga espiritong nagmamasid. Ang pagsaguri ng kamay gamit ang kamay ay maaaring hindi magustuhan ng mga nilalang sa paligid at magdala ng malas. Ang pagsahod ng mga tirang kanin sa lamesa habang nililinis ito ay may iba't ibang simbolo at kahulugan ayon sa pamahiin at kultura. Pag-ipon ng kahirapan. Sinasabi ng matatanda na ang pagsahod ng tirang kanin gamit ang kamay ay maaaring magdala ng malas o kahirapan. Para itong pagsasanay ng sarili sa kakapusan na parang iniimbita ang hirap sa buhay. Pagtaboy ng swerte. Ang bigas o kanin ay sumisimbolo ng kasaganaan at biyaya. Kapag ito ay hindi maingat na winalis o ginamit ang kamay sa pagsahod, maaaring mawala ang swerte ng pamilya at humantong sa financial struggles. Kawalan ng paggalang sa biyaya. Sa kulturang Pilipino, ang pagkain ay biyaya mula sa Diyos. Ang hindi maayos na paglilinis nito ay maaaring itinuturing na kawalan ng respeto sa grasya. Kaya maaaring magdala ng malas. May mga paniniwala sa espiritu ng bahay. May paniniwala rin na ang may mga engkanto o espiritu sa bahay na nagbabantay sa pagkain. Kapag hindi wasto ang paglilinis ng tirang pagkain, maaaring maistorbo ang mga ito at magdulot ng di magandang enerhiya sa tahanan. Upang maiwasan ang malas, mas pinipili ng iba na gumamit ng basahan at isahod sa plato o daspan sa paglilinis ng tirang kanin sa lamesa sa halip na
kamay. Totoong-totoo po ito mga ka-Clover. Dati po ganito talaga lagi ang ginagawa ko kapag ako'y naglilinis ng lamesa. Konti lang naman kasi yung mga natatapon na mumo o kanin. Sinasahod ko na lang po ng kamay pag pinupunasan namin ng basahan. Kaya nung nalaman ko po ito binago ko na rin po. Total, alam naman natin kung anong masama na gawain sa loob ng bahay. Sundin na lang po natin para gumaan ang ating pakiramdam. Ano mga ka-Clover, ginagawa nyo rin ba ito? Number 2, ang mga paniniwalang malas ng pagpapahiram ng walis ay isang lumang pamahiin sa Pilipinas. May ilang paliwanag kung bakit ito itinuturing na hindi maganda. Paglipat ng swerte. Sinasabi na kapag nagpahiram ka ng walis, lalo na kung ito'y ginagamit sa pang-araw-araw na paglilinis ng bahay, maaaring mawala rin ang iyong swerte at mapunta sa iba. Pagtaboy ng kayamanan. Ang walis ay madalas na inuugnay sa paglilinis ng bahay mula sa dumi at negatibong enerhiya. Kapag ito ay pinahiram, para mo na ring inililipat ang iyong kayamanan o swerte sa iba, kaya't maaaring magdala ng kahirapan. Masamang enerhiya. May paniniwala rin na ang walis ay may dalang enerhiya mula sa tahanan ng may-ari. Kung ito ay ipapahiram, maaaring sumama ang negatibong enerhiya umala sa taong humiram. O kaya naman ay maapektuhan ang tahanang pinagmulan ng walis. Gets nyo ba mga ka-Clover? Kaya't huwag po magpahiram agad-agad bilang simbolo ng proteksyon. Sa ibang kultura at paniniwala, ang walis ay ginagamit din bilang panangga laban sa masasamang espiritu. Ang pagpapahiram nito ay parang pagpapahina ng proteksyon sa iyong bahay. Upang maiwasan ang malas, may iba pang paniniwala na dapat daw bumili ng bagong walis kaysa humiram. O kung talagang kailangang ipahiram, dapat hingin ito na may kapalit, kahit barya, upang hindi mawala ang swerte. Yun po mga ka-Clover. Halimbawa lang naman po meron kayong kapitbahay bagong lipat. Tapos nakalimutan nila ang pagdala ng walis. Tapos nakikipagkaibigan sa iyo yung kapitbahay at humiram po sa inyo ng walis at hindi naman nila alam ang mga kasabihang ito. Dapat po may gagawin po kayo para alam din po nila kung willing din po kayong magpahiram ng inyong walis. Para hindi mapahiya ang iyong kapitbahay na nanghihiram sa iyo ng walis, sabihin mo na lang sa kanya ng ganito, na magpalit barya kasi ganito po, ipaliwanag mo sa kanya. Ang ibig sabihin po ng palit barya, hingian nyo po yung nanghihiram sa iyo ng walis ng kahit piso. Ganun po, para maiwasan ang malas. Sa kulturang Pilipino, ang walis ay may malalim na simbolismo na may kaugnayan sa paglilinis, kasaganaan at swerte sa tahanan. Dahil dito, maraming pamahiin ang nagsasabing malas ang magpahiram ng walis sa ibang tao. Ang walis ay sumisimbolo ng paglilinis ng negatibong enerhiya sa bahay. Kapag ito ay pinahiram, naniniwala ang iba na kasabay nitong nalilipat o naililipat ang swerte at kasaganaan ng may-ari sa ibang tao. Ang walis ay itinuturing na panlinis hindi lang ng dumi, kundi pati ng malas at masasamang espiritu. Ang pagpapahiram nito ay maaaring magpahina sa proteksyon ng bahay laban sa negatibong enerhiya. Dahil ang walis ay konektado sa pera at kabuhayan. Kapag ito ay ipinahiram, para mo na ring ipinasa ang iyong kayamanan sa iba na maaaring magresulta ng pagdaloy ng pera palabas sa inyong tahanan. So sa akin naman po mga ka-Clover, wala pa naman po akong na-encounter or naalala na nanghiram sa akin ng walis yung aking kapitbahay.
Para sa akin naman po ay okay na po yun kasi noon talaga hindi ko rin po talaga alam yan. Ngayon po mga ka-Clover, ngayong alam nating masama po yan, iwasan na lang po natin, ano? Kaya ito'y sinasabi ko sa inyo na bagamat ito ay isang pamahiin lamang, marami pa rin ang sumusunod dito bilang bahagi ng tradisyon at pag-iingat sa swerte ng tahanan. Number 3, ang paggawa ng basahan sa ating mga lumang damit. Baka po ginagawa nyo ito mga ka-Clover. Ang lumang damit na hindi na sinusuot ng inyong mister o kaya ng inyong misis or mga anak or lahat ng membro sa loob ng inyong bahay ay huwag na huwag nyo pong gawing basahan o pamuna sa inyong sahig ang mga lumang damit nang ganun-ganun lang. Dapat po meron kayong gagawin kung hindi maiwasan ito. Kaya gaya ng sinasabi ko po sa inyo mga ka-Clover, marami pa akong gustong i-share sa inyong mga tips na hindi nyo alam at hindi ko rin to alam talaga dati. Napakarami ko pong ginawang hindi tama sa aming loob ng bahay. At sure din po ako mga ka-Clover, maging kayo din po, marami din po kayong walang alam na mga maling gawain sa loob ng inyong bahay, no? Kung may mga luma po kayong mga damit na nakatambak lang po sa inyong bahay, kung maaari ay ipamigay nyo na lang po kung ito naman ay pwede pang pakinabangan ng iba. Pero kapag yung lumang damit nyo ay sobrang luma na talaga, syempre nakakahiya naman na ipamigay pa po natin, di ba? So, meron pa tayong ibang option kapares ng ginagawa ko dati, as in gawain ko talaga. Dahil ang mga lumang damit, ginagawa ko po itong basahan talaga. Siyempre, nanay po tayo at recycle na rin. Ang masama po ay hindi ko po ito ginugupitan. Dapat po, kung hindi natin maiwasan na gawing basahan ang ating mga lumang damit, ay dapat po nating gupitan ang kanyang kwelyo kung may kwelyo po o kahit yung sa liig niya, basta bawasan nyo lang po. At ganun din po sa kanilang manggas. Kung wala mang kwelyo at manggas, gupitan nyo pa rin po. Dahil ang paniniwalang malas ang paggawa ng basahan mula sa lumang damit ay isang pamahihina na ipasa mula sa matatanda. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit ito itinuturing na hindi maganda. Pagpapababa ng swerte. Sinasabi na ang damit ay may natitirang enerhiya mula sa taong nagsuot nito. Kung gagawin itong basahan, para mo na ring ginugulong sa lupa ang iyong swerte at dignidad. Pagtulad sa kahirapan. May paniniwala na ang paggamit ng lumang damit bilang basahan ay sumisimbolo ng pagbagsak sa kahirapan. Para itong pagsasanay ng sarili sa hirap ng buhay. Kaya maaaring magdala ng malas o patuloy na kakapusan sa pera. Paggalang sa ari-arian. Sa ibang kultura, ang damit ay itinuturing na mahalaga dahil ito ay bahagi ng isang tao. Ang paggawa nito bilang basahan ay maaaring ituring na kawalan ng respeto sa pinapaguran o pinagpaguran upang mabili ito. May mga paniniwala din na ang damit ay may natitirang enerhiya mula sa dating may-ari. Kung ito ay gagawing basahan, maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa bahay o makaakit ng masamang espiritu. Bagamat ito ay isang pamahiin lamang, marami pa rin ang gumagawa ng basahan mula sa lumang damit dahil ito ay praktikal at isang paraan ng pagre-recycle. Kung naniniwala ka sa malas, maaaring mas mainam na ibigay na lang ang lumang damit katulad ng sinabi ko kanina o kaya may paraan na gupitan ang manggas at kwelyo nito. Meron ding iba pang paraan, hugasan at linisin muna. Siguraduhing malinis ang lumang damit bago ito gawing basahan upang maalis ang anumang negatibong enerhiya o malas na maaring makakakapit dito. Huwag gamitin ang damit ng yumao. May paniniwala na ang mga damit ng taong pumanaw ay may natitirang negatibong enerhiya. Mas mainam na itapon na lang ito.
Kung nais nyo po talagang gawing basahan dahil sa nanghihinayang kayo, meron naman pong iba pang dapat gawin. Bigkasin ang isang dasal o panalangin. Para sa iba, isang dasal o simpleng hiling ng positibong enerhiya ang makakatulong upang maiwasan ang malas. Imbis na gamitin sa labas ng bahay o maruruming lugar, maaaring gamitin muna ang basahan sa loob ng bahay upang hindi mailabas ang swerte. Yon ang tamang paraan. Gawing kapaki-pakinabang ang inyong mga lumang damit. Kung iniisip mong malas ito, maaari mo itong gawing pampunas sa mga bagay na may kaugnayan sa trabaho o negosyo upang ang malas ay mapalitan ng sipag at tiyaga. Bagamat ito ay mga pamahiin lamang, mas mahalaga pa rin ang pananaw ng isang tao. Kung iniisip mong malas ito, maaaring makaapekto ito sa pananaw mo sa buhay. Pero kung iniisip mong ito ay isang paraan ng pag-recycle at pagiging praktikal, gawin natin ang mga paraan para maiwasan ang malas na maaring idudulot nito. Ano ang dahilan kung bakit kailangan nating putulin ang manggas o kwelyo ng ating damit para maiwasan ang hindi magandang kapalaran? May ilang paliwanag kung bakit ito ginagawa. Pag-alis ng dating anyo. Ang kwelyo at manggas ay nagpapakita na ito ay isang damit. Sa pamamagitan ng paggupit, tinatanggal mo ang dating anyo nito upang hindi na ito magdala ng malas o negatibong enerhiya. Pagputol ng koneksyon sa nakaraan. May paniniwala na ang lumang damit ay may dalang enerhiya mula sa dating may-ari. Ang pagputol ng ilang bahagi nito ay sumisimbolo ng pagputol ng anumang malas o negatibong impluensya. Mga simbolismo at kahulugan. Pagbababa ng katayuan sa buhay. Ang damit ay sumisimbolo ng pagkatao at dignidad. Ang paggawa nito bilang basahan ay tila pagsasakripisyo ng dating halaga ng isang bagay na maaaring iugnay sa pagbagsak ng estado sa buhay o kahirapan. Ang lumang damit ay may natitirang enerhiya mula sa taong gumamit nito. Kung ito ay gagawing basahan, maaring magdala ito ng malas o negatibong enerhiya sa tahanan. Bagamat ito ay isang pamahiin lamang, nasa tao pa rin kung maniniwala o hindi. Sa praktikal na pananaw, ang paggawa ng basahan mula sa lumang damit ay isang matipid at makakalikasang paraan ng pagre-recycle. Ngunit lagi po nating tandaan, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay merong kahulugan at simbolismo at may espiritu. Kaya kung ayaw nyong malasin, katulad ng mga ginagawa ko dati na marami akong hindi alam sa mga bagay na nagdudulot pala ng malas at swerte ang mga bagay na naalala ko dati, sobrang hirap talaga ng aming buhay mag-asawa na kahit anong kayod namin ay para lang dumadaan sa mga palad namin ng pera na hindi namamalayan. At ito pa, mas matindi mga ka-Clover. Kapag ginawa mo raw ang lumang damit ng iyong asawa, ay matatalo mo siya. Ibig sabihin, hindi ka basta-bastang maliitin o ipakababa ng asawa mo na siyang may-ari ng damit. Ang ibig sabihin ay maaaring maging sunod-sunuran ang may-ari ng damit sa iyo. In short, ikaw ang masusunod, hindi yung may-ari ng damit. Hindi man ito magandang gawain, ngunit ito ang maaaring mangyayari kapag ginawa mong panglampaso o pamunas ang damit ng iyong asawa. Kaya't payo ko sa inyo, mag-ingat at alamin ang mga bagay sa loob ng inyong bahay para hindi magdala ng negatibong pangyayari sa loob ng inyong bahay. Na para bang matatalo mo ng dungan ang iyong asawa. Na ang ibig sabihin ng dungan ay ang di nakikitang puwersa o lakas katulad ng tinataglay ng espiritu at nagbibigay halaga sa isang may buhay. Kasama na rito ang kapangyarihang isagawa ang isang bagay or willpower, karunungan, wisdom at katalinuhan, intelligence or maging ang kakayahang sumakop at
kumimbinsi ng ibang tao. Yun po ang mangyayari sa asawa mo kapag ginawa mong pamunas ang kanyang lumang damit kapag wala kayong gagawin rito. Kaya ito po ang tandaan nyo mga ka-Clover, hindi lang po dahil sa pera ang mga pamahiin, kasabihan at feng shui, kundi sa lahat ng bagay na maaring magdala sa atin ng swerte o malas sa ating pamilya. Bagamat ang mga pamahiing tungkol sa malas na gawain sa bahay ay bahagi na ng ating kultura, mahalaga pa ring tandaan na ang tunay na swerte at kasaganaan ay nakasalalay sa ating sipag, tiyaga at positibong pananaw sa buhay. Maaaring sundin ang mga paniniwalang ito bilang paggalang sa tradisyon, ngunit mas mainam na mag-focus sa pagpapamanatili ng kaayusan, kasipagan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Sa huli, ang isang maaliwalas at masayang bahay ay nabubuo hindi lang sa pag-iwas sa malas, kundi sa pagiging mabuting tao at positibong pagtingin sa buhay.